ay do'n talagang makita natin na ano-ano, pinakita talaga ng NBI, inauthenticate nila yung video, pinakita nila na totoo yung video na yon, hindi ano yon, hindi peke, hindi yun AI, talagang totoo yung video. At pinakita yung mga video na nagpapakita ng mga pagbabanta ni Sarah, pati yung ano, yung madalas na pagbabanta ng pamilya, pagbabanta ni Pulong, pagbabanta ni Baste, pinakita yung pattern na yun ng mga Duterte. Ipinakita yon para maipakita sa publiko na talagang yung pagbabanta ni Sarah hindi biro yun. Kasi yung talagang galit ng mga Duterte na iniisip na lagi nilang sinasabing gusto nilang ang ano nila, target nila yung ulo ng pangulo, hindi yan simpleng ano lang, biro. Kaya lang ngayon, ang depensa naman ng kampo ni Sara, sabi dito, VP Duterte's defense calls impeachment evidence is spliced, fragmented. O yan. Yan naman ngayon ang depensa nung defense team ni Sara Duterte. Doon sa video na yon. Oh. Ang naka-assign na abogado ng defense team para doon sa issue ng video na yon, yung pagbabanta ni Sara na may na ipapapatay niya ang pangulo, ang first lady, si Romualdez. O ang abogado ng defense team na nag-handle noon itong si Attorney Paul Lawrence Lim. Nag-release siya ng statement. Sabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, Attorney Lawrence Attorney Paul Lawrence Lim, counsel of Vice President Sara Duterte, says the presentation of the NBI on her alleged commission of inciting to sedition and grave threats publicly reveals the paucity of the charges against her. Evidence is curated, even spliced, context is ignored, opinion is substituted for facts, guesswork is presented as investigation results. Lim said, this cannot be the foundation for probable cause, much less a prima facie case with reasonable certainty of conviction. Simply repeating a conclusion, no matter how vehemently, does not make it true. Lim added. O yan. So sa madaling sabi mga kabunyog, mga kababayan, ang depensa ng kampo ni Sara sa pamamagitan ng isa sa mga lawyers ng defense team tungkol lang doon sa issue ng yung video na pinakita, spliced daw yon, fragmented daw yon, at hindi daw pinakita yung context ng video. Dapat daw pinakita yung context ng video. Yan yung palusot nila, mga kabunyog, yan ang palusot. Ang palusot ng abogado ni Sara, spliced yung video, hindi yan yung buong video. Pangalawa, hindi daw pinakita yung context, bakit nagsabi ng ganun si Sara. Dapat daw pinakita yung context. Actually, sinasabi na rin ni ano yun, sinasabi na rin ni Paulo Marcoleta yun, di ba? Sabi ni Paulo Marcoleta, dapat daw ipakita yung buong video. Dapat daw ipakita yung buong video, wag lang daw yung portion. Kasi daw, ang sabi nila, ang buong video daw na yon, mayroon daw isang vlogger na DDS, ang pangalan ay Princess Maui. Nagtanong daw, Madam VP, anong gagawin nyo? Parang kayo yata sa pamilya Duterte, parang tinatarget kayo ng Marcos, ng administrasyong Marcos. O, ganun yung tanong. Ang sagot ni Sara, mga kabunyog, huwag kayong mag-alala, mayroon na akong kinuhang assassin, mayroon na akong kinuhang papatay. Kung may mangyari sa akin, instruksyonado na siya na patayin din si PBBM, patayin din ang First Lady, at patayin si Romualdez. So yun yung ganun eh. Ngayon mga kabunyog, itong sinasabi ng mga DDS na hindi daw pinapakita yung buong context, ang totoo lang, alam naman natin ang context nun. Ang context nun, yung kwento ko sa inyo, nagtipon-tipon online yung mga DDS, Zoom meeting sila, ang nagla-livestream nga nun si Harry Roque. Ngayon, may isang DDS vlogger na nagsabi, Madam VP, hindi po ba kayo natatakot na parang baka i-eliminate kayo, i-liquidate kayo, o parang parang tinatarget na kayo ng mga Duterte, baka may gawin sa inyong masama, o di ba? So ang sagot ni Sara doon, yun yung sinabi niya, huwag kayong mag-alala, may kinausap na akong tao. Pag may nangyari sa akin, alam niya na ang gagawin niya. Sinabihan ko na napatayin din si PBBM,
si Lisa Araneta at saka si Romualdez. So ibig sabihin, yun ang buong kwento nun. Ano bang sinasabi ng abogado ni Sara Duterte na hindi daw natin alam ang buong context, 'di ba? Yun ang buong video eh. Oh, ngayon, ang sinasabi ng kampo ni Duterte, ano daw yun? Dapat daw tingnan yung context. Hindi naman daw nagsabi si Sara na ipapapatay ang Pangulo. Ang sinabi, kung may mangyari sa kanya, kung ipapatay siya, o di gumanti rin. Hmm? Actually, sinabi na rin niya ni Sara. Ang sabi niya, kung may mangyari sa kanya. O, kumbaga yun ang depensa, ang ano nila, conditional. Hindi naman talaga sinabing patayin ang Pangulo o patayin si Lisa Arneta o si Romualdez. Ang sabi, kung may mangyari sa kanya. Nung una, ang paliwanag ni Sara Duterte, hindi naman daw yun, ano daw yun, conditional. Ibig sabihin, kung may mangyari. Kung may mangyari daw sa kanya. O, pero, ang paliwanag nga dyan, ang grave threat, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, kahit pa yan may kondisyon, pag may nangyari sa akin, patayin nyo rin ang Pangulo. Ay, ano yun? Ang grave threat, consummated na, dun pa lang sa pagbabanta mo. Kahit pa yan may condition, consummated pa rin yung grave threat. Actually, inexplain na yan kahapon ni Congresswoman Laila de Lima. Sabi niya, ay, ang kasong grave threat, kahit may condition, consummated na. Ibig sabihin, liable ka na, criminally liable ka na. Kasi pinaparusahan ka doon sa pagbabanta. Kahit may kondisyon na pag may nangyari sa akin, gantihan ninyo, patayin nyo rin. Pagbabanta na rin yun. Pagbabanta na rin yun. Kaya ewan ko kung makakalusot itong depensa na ito ng actually mababaw yung depensa na yon ng abogado ni Sara Duterte. Kasi ang sinasabi ng abogado ni Sara Duterte, splice daw yung video, fragmented daw yun. Hindi, hindi fragmented yun. Hmm? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong mga DDS na 'to, nagkakamali sila kung ang iniisip nila ay makakalusot si Sara Duterte diyan. Mahirap, hindi puwede yang basta-basta ganyan lang ang depensa. Obvious naman kasi na nagmanta talaga siya, eh. Nung bandang huli sinasabi niya, conditional naman 'yun, kung mayroong mangyari sa akin, parang gano'n. Nung bandang huli, nagbago na naman, hindi naman daw seryoso 'yun, joke daw 'yun, joke lang 'yun. Tapos naman sinabi niyang no joke, no joke, eh. Pagkatapos hindi lang isang beses sinabi 'yun, paulit-ulit. Kahit sila Baste, paulit-ulit na sinasabi. So ibig sabihin may pattern. So seryoso 'yun. Iba yung biro sa kung paulit-ulit mong sinasabi, actually pinakita nga ng mga maraming beses ng sinasabi 'yan, eh. Oh, dahil maraming beses ng sinasabi 'yan, totoo 'yun. Kaya actually, palusot lang 'yan ng defense team yung sinasabing spliced daw, fragmented, ano 'yun, hindi lulusot yang ganyang palusot nila. Obvious na nag-ano sila, nahihirapan silang idepensa, eh.